Let us give agad a clap of praise sa buhay po ng ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. The blessing that we receive from the Godhead. So I entitled it, Blessings from the Godhead. Dito po ay makikita po natin yung pong ating kabuuan ng ating kaligtasan ay merong bahagi ang Godhead. Pag sinabing Godhead, ito po yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, the blessing coming from the Father, the blessing coming from the Son, and from the Holy Spirit in our redemption or salvation. At napakahalaga sapagkat sa ating pag-aaral, actually sa aking pong pag-aaral, ay talagang I go deep in thanking the Lord for that amazing act of God in loving us. Kaya napakaganda pong marinig na mahal tayo ng Diyos, pero iba po yung malaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. To know that God loves us is good, but to know how much God loves us are far different. Nagkakaroon ng reaksyon ng isang tao, depende sa pagkaalam niya kung gaano kalalim, kalawak, at kataas ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Okay. So, our verse for tonight is in Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. Pero isa-isahin ko po, no? Okay, let's begin in the blessing from the Father. The blessing from the Father, number one is, He has chosen us. Ang pumili sa atin ay ang ating Ama. Now, kapag ang tao po ay pumili, like for example, pumili ng mapapangasawa, ay kailangan akma sa kanyang damdamin, sa kanyang panlasa. Kumbaga, kaibig-ibig, kaaya-aya. Mahirap piliin yung ayaw ng sikmura mo. Ano? Ayaw ng dibdib mo. So, nakadepende ang pagpili ng tao sa kanyang educational attainment kapag ito naman ay sa trabaho. Ano ba ang iyong kakayahan? At lalo't higit, no? Sa magiging yun nga, yung mapapangasawa kasi syempre makakasama mo siya habang buhay. At ito po'y kamangha-mangha kapag tayo po ay ating pag-aaralan ang pagpili sa atin ng Diyos. Ang pumili sa atin ay ang Ama. Kita natin dito in verse 4, Ephesians chapter 1, even before He made the world, God loved us. Tingnan niyo yung introduction, ha? Ang unang ipinakita dito ni Pablo sa mga taga-Epeso ay hindi pa tayong pinapanganak. Wala pa tayong ginawa para ma-impress ang Diyos sa atin. Wala pa tayong kaaya-ayang ginawa sa mata ng Diyos. Minahal na niya tayo. At according to this verse, before the foundation of the world, He loved us, and not only loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Wow. Minahal tayo at pinili tayo bago pa man likhain ang mundo. Okay? He chose us in Christ. Napakahalaga po yung in Christ, ha? Ang pagpili ng Diyos sa isang tao ay yung mga na kay Kristo. Once you are in Christ, you are loved, you are chosen. Actually, even when you are out Christ, the Lord loves you. Pero yung pagpili ng Panginoon ay pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. Wow. So, nung ikaw ay pinili, kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka hindi ka karapat-dapat, unqualified ka, disqualified ka in the sight of men, pero nung pinili ka ng Diyos, dahil ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, minahal ka niya, at itinakda ka nga niya na banal. Ibig sabihin, you are holy in His sight, you are blameless, you are spotless, and you are beautiful in His eyes. Well, sa mata ng iba, hindi ka rapat-dapat. They might judge you because maybe
Meron kang ugali na hindi nila gusto. At kapag hindi mo gusto ang isang tao, lahat ng kanyang pagkilos, hindi mo talaga gusto. Ano? Kahit anong gawin niyang pagpapakyut sa iyo, kung talagang ayaw mo talaga. Pero kay God, matindi ang kanyang pagpili sa atin. Pinili ka dahil ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay na kay Kristo dahil nung narinig mo ang mabuting balita, tinanggap mo si Kristo. Amen? Hindi mo siya tinanggihan, tinanggap mo siya. Kaya mapapalad po yung mga nakakarinig, kaya kinakailangan po maiparinig natin sa lahat ng tao ang mabuting balita. Dahil sa akala nila, lahat ng tao ay ligtas na. Hindi po. Ito pong katotohanan. Lahat ng tao mahal ng Diyos at dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sumampalataya ngayon ay sila, yung mga nakatakda na gawing banal at walang kapintasan sa mata ng Diyos. Doon sa ibang version, ERV, easy to read version, in Christ, kita nyo rito ha, kung bakit kumukuha ako ng ibang version para nang sa ganun lalong maging malinaw sa atin, in Christ, so kinakailangan na kay Kristo ka, He chose us before the world was made. He chose us in love to be His holy people, people who could stand before Him without any fault. Yung pong mga pinili ng Diyos ay merong boldness na tumayo sa harapan ng Diyos. Walang kaba, walang takot na humarap sa Diyos. Kaya nga po, I want to give confidence in the heart of everyone. Don't be afraid to stand before the Lord if you know that you are in Christ. Are you in Christ? Then nothing to worry. Nothing to fear for. And hindi mo na kinakailangan ngayon magtambling-tambling pa para nang sa ganon, matuwa ang Diyos sa iyo. The Lord already pleased at you because He chose you. And He chose you because of Jesus Christ. Because you are in Christ. This is the wonderful teaching of how God chose us. A doctrine that we cannot fully explain, but one we can fully enjoy. Kasi nga, kapag sa kaisipan ng tao, o di kaya ay sa reasoning ng tao, paano niya pinili yung napakasama ang ugali? Paano niya pinili yung wala namang pinag-aralan? Pero ganun talaga ang Diyos eh. God qualifies whom He chose. And God qualifies those who are disqualified in the sight of men. Kaya, itong katuruang ito at itong hiwaga ng biyaya na ito ay hindi natin maunawaan yung kaparaanan ng Diyos sapagkat ang sabi nga po ng Biblia ay, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Therefore, this is the mystery of grace. God did not choose us in ourselves, He chose us in Christ by grace. Pag sinabi nating God did not choose us in ourselves, meaning, hindi ka pinili ng Diyos dahil meron siyang nakitang kaaya-aya sa sarili mong gawa. Actually, paulit-ulit nating sinasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Hindi po ikaw pinili ng Diyos dahil matangos ang ilong mo, makinis ang mukha mo, o maitim ang balat mo. Hindi ka niya pinili dahil payat ka o mataba ka. Hindi ka pinili dahil matangkad ka o pandak ka. Hindi po, wala po doon sa panlabas nating kaanyuan ang pagpili sa atin ng Diyos. Pinili ka ng Diyos kay Kristo Jesus, in Christ, nung ikaw ay na kay Kristo. At nakita ng Diyos, yung mga tao, bago pa man niya likhain ang mundo, nakita na niya kung sino-sino yung mga magre-response sa mabuting balita. At ikaw yun, nakita ka na ng Panginoon before the foundation of the world. Amen? Napakahiwaga at napakadakila ang karunungan ng ating Panginoon. Okay? So He chose us in Christ by grace. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26, mga kapatid,
isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Isipin ninyo, anong kalagayan natin nung wala tayo sa Panginoon, nung hindi pa tayo, bago tayo tawagin. At isipin mo rin, kung halimbawang hindi ka tinawag ng Diyos, lalong-lalo na yung mga kaedad ko, at magiging mga kabataan, kung hindi kayo tinawag ng Diyos, nasaan kaya kayo ngayon? Ay, di nando doon, pastor. Nakikipagyabangan sa lahat na mayayabang. Pero sabi rito, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo. Iilan lang dito ang pero dito halos lahat matatalino yung mga nandito. Ano? Ha? At iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Verse 27, ngunit, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Tingnan nyo, ha? Tingnan, grabe ang pagpili ng Diyos. Ang pinili niya, yung mga rejected sa mundo. Di ba kapag ang mundo, taga-mundo ang pipili, dapat yung pinaka-the best. But the Lord chose us. Ako na lang, hindi talaga ako rapat-dapat eh. Wala akong makita talagang excellent grade pa lang, bagsak na. Amen? Hindi ko alam kung anong pwede kong may pagmalaki, pero wala talaga akong may pagmamalaki. But God, when God chooses you, the Lord molds you. Amen? At lahat ng pinili ng Diyos, kahit walang halaga sa mata ng tao, ay nagkaroon ng halaga sa kanyang paningin. Kaya nga po, never mind na hindi ka mahalaga sa mata nila, mata ng mundo, basta ikaw ay so much precious in the sight of God. More precious than the gold, than the precious stone in this world. In John 6:37, all that my Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will most certainly not cast out. I will never reject anyone who follows me. So ang nagdadala ng tao sa Panginoon ay ang Ama. Kaya nga po, kapag ang tao po ay nakarinig ng salita ng Diyos, mapalad ka, sapagkat ang Ama ay nagbibigay sa iyo ng kaunawaan. Pinili ka ng Panginoon. Amen? Of course, kasama po doon yung ating desisyon. We decide. Kaya nga po, para ang tao ay makapaniwala, you need to lend your ears to the gospel. At tayo naman na nagpapahayag ng mabuting balita ay ginagawa natin in all means and in all ways sa lahat ng kaparaanan. Gumagawa tayo ng kaparaanan para ang mga tao ay, lalong-lalo ng ating mga mahal sa buhay, ay makarinig ng salita ng Diyos. Ginagawa natin kapag tayo po'y nagbe-birthday, ay niyayaya natin ang lahat ng tao at kinakailangan merong pastor o merong mga ngaral ng salita ng Diyos upang nang sa ganun marinig nila kung gaano sila kamahal ng Diyos at tanggapin nila ang Panginoong Hesus. So sa lahat ng pagtitipon, ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan. Yung mga OFWs natin, bago nilibigay yung allowance ng kanilang kamag-anakan, sinisharean muna. Amen? At siguradong makikinig yon dahil hold ang kanilang allowance kapag hindi makinig. Ano? Lahat ng kaparaan ang gagawin natin, makarinig lamang sila sapagkat walang halaga ang mga material na bagay na naibibigay natin kung hindi nila maintindihan at matanggap ang buhay na siyang ibinibigay sa atin ng Ama. Okay? Okay, letter B, God not only chose us, but He adopted us. Tingnan nyo, adopted ka sa kaharian ng Diyos. Why adopted? Because there's only one begotten Son of God. At tayo ngayon ay naging anak. Pag sinabing adopted, hindi po less ang kanyang blessing o less ang kanyang authority sa family.
Dito po ay makikita natin, in verse 5, Ephesians chapter 1, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. So lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay pinili ng Diyos para maging banal at maging kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kaya nga po, ikaw ay so much, pleasing in the sight of God. Could you imagine, naglalakad ka, si Lord pleasing sa'yo? Alam niyo ba yung salitang so much pleasing? Alam niyo yung may baby kayo, o kaya yung anak ninyo, habang natutulog, kahit naglalaway, grabe yung tingin mo sa kanya, in love ka sa kanya. Adorable. Amen? Si Joshua nung kahit naglalaway natutulog, adorable ako. Mukhang gwapo-gwapo talaga ng anak ko. Na. Kahit anong itsura niyang natutulog Di ba? Na natutuwa ka. Higit pa doon ng Diyos para sa atin. He's so pleasing at you because you are in Christ Jesus. Hallelujah. At now, you are adopted. Tayo ngayon ay naging bahagi sa kanyang pamilya. Sabi rito, now, adoption, the word adoption is in Israel during the time of Jesus Christ. Kapag inadopt ka, ay hindi mo pwedeng i-renounce. Hindi mo pwedeng palitan. Alam mo, pwede mong alisin ang authority ng yung biological child, pero yung adopted child, hindi mo pwedeng alisin o hindi mo pwedeng i-renounce. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung biological child mo ay hindi mo yung pinili. Lumabas talaga yon, galing sa'yo. Ano may itsura niya, kailangan mo tanggapin. Pero yung adopted, alam mo na kung ano itsura niya. Alam mo kung sino siya. Alam mo kung kumpleto pa daliri niya, meron ba siyang imperfection. Pero anuman yung kanyang kalagayan, inadapt mo. Ngayon, nung inadapt mo, hindi mo ngayon pwedeng, alinsunod sa batas, hindi mo pwedeng ngayong i-renounce, itanggi. No? Kaya, nung tayo inadapt ngayon ng Diyos, hindi tayo ngayon pwedeng itakwil ng Diyos. The Lord, when He adopted us in Christ Jesus, we are adopted and member in His family forever. Hallelujah. And again, adoption, another word, adoption here in the New Testament refers to the official act of a father who bestows the status of full adulthood on a son of minor status. So, ibig sabihin, dito pala sa New Testament, pag sinabing adopted, you are adopted, ibinibigay po ng Ama yung full adulthood, yung pong status dun sa isang tao na pwede niyang, kahit bata pa siya, ay ibinibigay na sa kanya yung karapatan para meron siyang karapatang kunin ang lahat ng kanyang mana. Kaya pala si Jesus, sinabi niya sa yung kwento ng prodigal son, no? Hindi pa panahon para kunin ng prodigal son yung kanyang anak, ng kanyang mana, pero kinuha na niya at ibinigay po ng Ama. So ito po yung nagpapakita, yun po ang meaning ng adoption. It is not taking in of an outsider, it is the placing of a family member into the privileges and blessing of adulthood. So pagka sinabing adopted ka, ibinibigay sa iyo yung authority, yung pagpapala na pwede mong tamasahin, pwede mong kunin lahat ng biyaya mo, lahat ng mga privileges mo. This means that even the youngest Christian has everything that Christ has and is rich in grace. Glory to God. So, you are adopted, meaning, kahit bagong-bago ka palang Kristiyano, pag sinabing you are adopted, you have all the privileges and blessing of adulthood. You can get your blessing now. Amen? Praise God. So, hindi ka lamang pinili ng Diyos, you are adopted by the Lord. And again, adoption, you have now all the privileges and the blessing
to use the blessing that God gave unto you. At syempre, kung tayo po'y anak ng pinakamayaman, ang may-ari ng lahat, ang pinakapapangyarihan sa lahat, walang ibang magmamana kundi ikaw. So ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi ka pa nakakarating ng langit, dito pa lang sa lupa, you can now enjoy your blessing. Wow, that is an adoption. Glory to God. Hallelujah. And next is, He has accepted us. The Father accepted us. Number one, the Father chose us. Number two, the Father adopted us. And now, He accepted us. What does it mean, accepted? In Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Accepted in the Beloved. Who is the Beloved of God? Jesus Christ. Sabi po niya, nung siya po'y nabautismohan, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So Jesus Christ is the Beloved of God. Tingnan nyo He accepted us in the Beloved. Meaning, He accepted us in Christ Jesus. So lahat po ng ginawa ng Diyos sa atin, ang pagpili niya, ang pag-adapt niya sa atin, at ang pagtanggap niya sa atin, lahat nakabatay dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Walang nakabatay sa ginawa natin. Walang nakabatay doon sa ating performance. Kaya po, ang isang Kristiyano ay hindi performance-based at hindi rin pagpapasiklab sa harapan ng Diyos para tanggapin ka, i-adapt ka, at piliin ka. Ang pagpili, ang pag-adapt, at ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay nakadepende doon sa pakikipag-isa mo kay Kristo. And you are now in Christ, therefore you are accepted. I am in Christ, therefore I am adopted in the family of God. I am in Christ, therefore God, my Father, chose me. Oh, pinili ka ng Diyos. You are rejected by men, but you are chosen by God. Rejoice. Amen? At ang ibig sabihin po ng accepted here is charitoo in Greek. Ang ibig sabihin ng charitoo or charito is charming. Wow! You are so charming. Lovely. You are so lovely. Minsan kahit hindi ka lovely-lovely ang itsura mo, hindi ka lovely-lovely ang amoy mo, the Lord is so lovely, in love with you. Amen. God look at you so lovely. Yan po ang ibig sabihin nun. Honor with blessing. The Lord honor us with blessing and you with special honor and highly favored. So, if you are accepted means you are highly favored. Ano ba ibig sabihin ng highly favored? Ang highly favored ay ibinibigay sa iyo yung pinakamainam. Ibinibigay sa iyo yung pinaka-the best. You are highly favored. Right? Halimbawa, tingnan nyo ang isang executive, traffic. So meron pong naghahawi ng daan para daan na walang traffic. Highly favored po yun. Gusto niyo po maging ganon? Sumakay kayo sa ambulansya. Amen. Mararanasan niyo ang highly favored sa kalsada, sa traffic. Pero ito pong sinasabi po rito na highly favored, accepted is, the Lord accepted you, the Lord highly favored you. So, God look at you so lovely, so charming, so adorable. God looks at you with honor and blessing. God wants to give you, alam po ninyo, tanggapin ninyo ito. Kinakailangan ito ang i-confess ninyo every day in your life. Don't look at yourself based on how people look at you. Don't look at yourself based on how your amo look at you. Kasi yung amo, pinagsasalitaan ka lang kung ano-ano. Dinidegrade ka, ang tingin sa iyo, trabahador lang, ang tingin sa iyo, ganyan lang.
Ang tingin sa'yo ng mga kapitbahay mo, walang pinag-aralan. Ang tingin ng mga mas mayayaman sa'yo, maliit na tao ka lang. So don't look at yourself the way they look at you. You have to look at yourself the way God look at you. And God look at you highly favored, so lovely, so charming, accepted. God is honor you with blessing. The Lord want to honor you with blessing. Kaya every day of your life when you wake up, Father, thank you. I am accepted. I am highly favored. I am karito. Amen? Oh, glory. Pag yan ang iyong pagtingin sa sarili mo, talo mo pa sa kagalakan at kapayapaan. You're overflowing in joy. No? At talo mo pa yung maraming sako-sakong pera na walang ngiti sa labi. No? Oh, I tell you. Pero kapag marami ka, mas maganda yung highly favored ka na, you know that God loves you, tapos marami ka pang pera. Amen? So in ourselves, we are not accepted to God, but in Christ, we are made accepted. So kinakailang malinaw po that God's acceptance of you is not based on your personality, not based on your looks, not based on who you are, but because you are in Christ Jesus. So isang malinaw po na dapat po nating maintindihan na ang pagpili, pag-adapt at pagtanggap sa atin ng Diyos at pagtingin niya sa atin so lovely ng ating Ama ay dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen? At iisa lang naman ang Kristo na tinanggap natin. The Jesus that I receive is the same Jesus that you receive. Hello? And because we have the same Jesus that we receive, yun po ang dahilan kung bakit tayo naging kaaya-aya sa mata ng Diyos. Therefore, you and I, me and you and we are all accepted, adopted, and God chose us in the beloved, in Christ Jesus. Therefore, tayong lahat ay kalugod-lugod sa mata ng Ama. This is the blessing coming from our Father. Kapag hindi nyo ito makita na pagpapala at hindi kayo maging masaya sa pagpapalang ito, never kayong maging masaya sa buhay ninyo. Sabagat ang katotohanan ng pagpapala ay yung pagtanggap ng Ama sa atin. Ito yung tunay na biyaya ng buhay. Amen? Praise God. So Paul wrote, receive your... ito yung isang example. Si Onesimus ay tauhan o slave ni Philemon. Si Philemon po ay isang manggagawa ng ating Panginoon during the time of Apostle Paul. Nagkasala itong si Onesimus at pinadala sa kulungan. At doon nakasama ni Pablo doon sa kulungan. At ito ngayon, na-born again doon sa kulungan. Nasharean niya. Ikaw pala ay tauhan pala ni Philemon. O ngayon tumanggap siya. Ngayon, ibinabalik ngayon ni Pablo si Philemon, si Onesimus kay Philemon. At ito ang sabi niya, receive your slave Onesimus as you would receive me. So wag mo nang tingnan yung pagkakasala niya. Tanggapin mo siya bilang katulad ng pagtanggap mo sa akin. So ganun din po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ngayon sa Ama. Di ba? Tayo na makasalanan, tayo na hindi karapat-dapat, tayo na hindi katanggap-tanggap, ay tatanggapin ngayon ng Ama dahil kay Kristo. Si Onesimus ay tatanggapin ni Philemon dahil kay Pablo. So tayo naman, tatanggapin ng Ama dahil kay Jesus. Kaya sabi dito sa Philemon 1:17, If then you count me as a partner, receive him as you would me. But if he has wronged you or owes anything, put that on my account. Yan. Pag nagkasala siya, pag nagkamali siya, huwag mong ibilang na kasalanan sa kanya. Ibigay mo sa akin. Ibilang mo sa akin as kasalanan. Ganun si Lord. Yung kasalanan natin na ilagay sa kanyang account.
Kaya makikita mo, lahat ng pagkakamali natin, lahat ng pagkukulang kasalanan natin, instead na parusahan tayo ng Diyos, hindi ka parurusahan ng Panginoon sapagkat na ilagay sa account ni Jesus Christ. Amen? So every time na nagkakasala ka, napupunta sa account ni Lord. Biruin mo, pinupuno mo yung account ng Lord ng pagkakamali mo, kakulangan mo, kamangmangan mo. Amen? Every time na nagkakamali ka, pumupunta sa account ni Lord. Kaya walang makita ngayon sa iyo. At doon naman kay Jesus ngayon, nakikita, bayad lahat. Eh di kung ganun, pastor, ang sarap magkasala. Kasi walang account. No. The Lord has given you a new nature. At ang taong merong bagong nature ay wala na siyang lasa sa pagkakasala. He has no desire in sin. If you focus on God's love, on how much God accepted you, then sin has no place in your thoughts. Sin has no place in your heart. Kung bakit ang tao nakagawa ng pagkakasala? Dahil naglalaro sa isip niya. Diba? Meron bang nagkakasala na hindi mo naging inisip, nilaro sa isipan? Nilalaro muna yan dyan. Eh, ang isang mananampalataya, ang nilalaro natin sa isipan natin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pagtanggap sa atin ng Diyos. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung pagpapatawad sa atin ng Diyos. So kung yun po ang nakapokus sa puso at sa isipan ng isang tao, walang puwang ang kasalanan sa kanya. Lalong-lalo na kapag nalaman niya na siya ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan. Amen? Eh kung ang lagi mong i-meditate is eto, yung pagtanggap sa iyo ng Diyos, yung pag-adapt sa iyo ng Diyos, at yung pagpili sa iyo ng Diyos. Ano ay nalalabas sa labi mo? Lord, thank you. So thank you, Lord. So much thank you, Father. Ang tao pong nagpupuri palagit nagpapasalamat, so much gratitude in his heart to give thanks to God, is a man and a person so much close to the heart of the Lord. They are one with God. And therefore, walang puwang ang kasalanan sa Kanya. Amen? So, though we have seen, Christ says to the Father, receive the saint as you would receive me. Now, the blessing naman from the Son. What is the blessing from the Son? He has redeemed us. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Pag sinabing redemption, a releasing effected by payment of ransom, deliverance, liberation produced by the payment of ransom, or by giving His life on the cross. Christ purchased us from the slavery of sin. So, redemption ay tayo po'y napawalay, pero hindi po tayo makapanimbalik kung walang maibabayad. Kaya nga po, yung pong pagtanggap sa atin ng Ama, yung pong pag-adapt sa atin ng Ama ay hindi naganap kung walang maibayad. So, kinakailangan merong magbayad. Merong may sakripisyo. Kaya po yung tinanggap po natin na pag-ibig ng Ama, tinanggap natin na pagtanggap ng Ama sa atin, ay libre para sa atin, pero meron pong nagsakripisyo, meron pong nagbayad. At yan po ang papel ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung kanyang ginampanan. At ito po yung pagpapakita rin ng kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat, actually, first and foremost, His love to the Father and His love for you. Dahil mahal na mahal tayo ng Ama, tayo na napawalay, tayo na papunta sa kapahamakan, ay gusto niya na magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya lang, hindi po pwedeng ganun na lamang na hindi mabayaran ng kasalanan. Kaya po, dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, ang tawag doon ay redemption. He redeemed us. There is a liberation produced by the payment of ransom. Bago tayo nagkaroon ng liberation, bago nagkaroon ng release mula sa slavery ng kasalanan, ay meron munang nagbayad. At yan po, naging papel ng Panginoon. Kaya nga po, we have to think of this every day. Eh, narinig ko na yan, Pastor. Narinig mo, pero iba yung narinig mo kasi nag-sink in sa puso mo at lumalabas sa labi mo ang pasasalamat bawat araw. A Christian
a young Christian, an old Christian, until his last breath, is always acknowledging what Jesus has done for him. Kapatid, how do you acknowledge the sacrifice that Jesus did for you? Kaya nga po napakasarap po na ulit-ulitin na mapakinggan. Sapagkat every time you listen and you hear about this sacrifice of Jesus Christ, ay namumutawi sa labi mo ang pasasalamat sa Diyos. Namumutawi sa labi mo ang thank you, Lord. At ang taong nagpapasalamat sa Panginoon ay na-activate ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Nagiging buhay ang kanyang consciousness sa puso ng Diyos, sa tibok ng puso ng Panginoon. Oh, glory to the name of Jesus. And then, He has forgiven us. Ang nagpatawad sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. The word forgive literally means to send away. Ang forgive po dyan, ang ibig sabihin is to send away. Ibig sabihin ay inalis ang kasalanan. To take away, to send away. Kaya nga po, yan ang sigaw ni John the Baptist nang makita po niya si Jesus na papalapit. John 1:29, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who take away the sins of the world." So Christ came to take away, to send away our sins. No? Sin is a terrible burden that is sent away when a sinner turns to Christ. Christ carried the burden on the cross. Para ang tao po ang kasalanan ay matanggal sa tao, ay kinakailangan maparusahan. Kaya nga po, every time I close my eyes and give thanks to what Christ did at the cross, it was always reminded and pictured in my mind the sacrifice of Jesus Christ. Every time na nailalarawan sa aking kaisipan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, I'm always saying, Father, thank you for sending your Son. Thank you, Jesus, for your sacrifice. What a love. I always say, what a love. What a wonderful, amazing love. Dito ko may in love kay Lord. Amen? At ito po, ang mensahe sa atin ng Diyos. It is pictured by the scapegoat of the day of atonement taken into the wilderness. Kasi dun sa lumang tipan, meron pong pag-aalay ng tupa na ipapatong nung nagkasala yung kanyang kamay dun sa tupa na walang kasalanan, pagkatapos po ay paalisin, no? Para dala-dala niya ang kasalanan. At yan din ang sinasabi sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Pag nababasa niyo ba mga to, nakakapagsambit ba kayo ng pasasalamat sa Diyos? Is there a word of thanksgiving coming out from your lips when you read all of those? If you believe that, kapatid, kapag naging buhayan sa puso mo at binubulay mo at pinagninilayan mo, actually walang salita na po pwedeng itumbas sa ginawang kapatawaran ng Diyos sa atin. And again, forgiveness is blessing from the Lord. Therefore, if you know that you are forgiven, you know that you are blessed. Amen. And the Lord forgave you once and for all. You are forever forgiven. So if forgiveness is blessing and forgiveness is forever, then you are forever blessed. Ang sabi po ng Romans chapter 4, sinabi ni David, nakita niya in the future, mapalad ang mga taong ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Alam niyo ba si David, habang siya nagpe-pray, nakakita po siya ng vision. Yung vision na ang lahat ng mga tao ay patatawarin ang kanilang mga kasalanan dahil sa sakripisyo
ng Panginoong Hesus. Nakita niya yun sa vision niya. Kaya sabi niya, ang palad nila. At alam niyo kung sino nakita niya? Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Yung sinasabi niyang mapalad. At ibinibilang niya rin ang kanyang sarili na mapalad sapagkat naniniwala siya sa habag at awa ng Diyos, kasama siya sa babayaran sa lahat ng kanyang pagkakasala. Sapagkat kinikilala ni David ang kanyang makasalanang sarili sa mata ng Diyos. At ang tanging magbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa kasalanan kanyang kinalalagyan ay ang habag ng Diyos sa kanya. Ang awa ng Diyos sa kanya. Kaya nung nagkasala si David, nagalit sa kanya ang Diyos, sabi ni Lord, mamili ka. 3 parusa. Magkakaroon ng mahabang taggutom, maraming mamamatay. Magkaroon ng digmaan, didigmain ka ng mga kalaban, maraming mamamatay. Parurusahan kita, ako magpaparusa sa iyo. Mamili ka. Alam niyo kung anong pinili ni David? Ang parusa ng Diyos sa kanya. Bakit? Bakit hindi pinili ni David yung digmaan? Alam niya na meron siyang galing. Walang nakakatalo sa kanya. Alam niya kasi na kapag sa laban, hindi siya sinamahan ng Diyos, hindi siya magtatagumpay. At wala rin siyang kakayahan kapag nagkaroon ng taggutom. Hindi niya kayang pakiinin ng mga tao. Bakit niya pinili na ang Diyos ang personal na magpaparusa sa kanya? Sapagkat kilala niya ang Ama. Mahabagin. He knows his Father. Yan si David. Because he worshiped Jesus. He worshiped the Father so close and he trusts the Lord. Hallelujah. Now, Christ Jesus also revealed God's will to us. Alam niyo kung ano yung nireveal sa atin ng ating Panginoong Hesus. In verse 9, having made known to us the mystery of His will. What is the mystery of the will of the Father? Pag sinabi nating will, that is the testament, that is the good news. Ibig sabihin, yun yung mga nakapaloob na gagawin o ginawa ng Diyos sa atin. There is a mystery in the will of God. And you know what's that? According to His good pleasure, which He purposed in Himself. Good pleasure. Yung mystery na ito ay according to the good pleasure. Ibig sabihin, sa kagalakan ng puso ng Ama. At ito'y inire-reveal sa atin ng Panginoong Hesukristo. A mystery is a divine truth known only by God's people through revelation. Are you God's people? Now, tonight, you may know this mystery. In Christ, we are a part of God's eternal purpose to gather together all things in Christ. Bilang tayo ay nakay Kristo, tayo ay bahagi sa eternal purpose, pangwalang hanggan na layunin, hindi pansamantala. Alam po ninyo, yung pagpunta rito ng Panginoong Jesucristo, that He left His throne in heaven, coming in here in this earth for the mission to die and pay the penalty of our sin is not a temporary purpose. Hindi pansamantalang lunas, kundi ito ay pangwalang hanggan na lunas. At ito po yung mystery. Sinabi po sa verse 10, that in the dispensation of the fullness of the time, pag sinabing dispensation in the fullness of the time, pagdating ng takdang panahon, hindi lang, kung bakit tayo pinatawad, kung bakit tayo ni-redeem, kung bakit tayo inalis ang kasalanan sa atin, bakit tayo pinili ng Ama, bakit tayo inadapt, at bakit tayo pinagpala. Because there is a mystery. And this mystery is, anong sabi rito? In the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ. Lahat ng mga nakay Kristo, nasa ang lupalop ka man ng mundo,
Nasaang bansa ka man, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay igagather niya sa isang lugar. Ay magkita-kita tayong lahat someday. At ang sabi niya rito, both which are in heaven and which are on earth in Him. Maski yung mga nasa heaven, maski yung mga nasa baba. This is the mystery that Jesus Christ made unto us. And that is our living hope. Amen? You know, ano ba ang ibig sabihin ng living hope? Living hope is we are expecting for the return of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa, pansamantala lang. Actually, kung hindi pa man darating ang Panginoon, aalis din tayo rito. 100 years from now, lahat ng nabubuhay ngayon, wala na dito. Next generation naman kung hindi pa darating ang Panginoon. Pero ako'y naniniwala, katulad po ng sinasabi po ni Pablo in Romans, that merong bilang yung mga maliligtas. Salamat sa Diyos na pabilang ka. Kaya yung bilang mo, 138, yun yung bilang mo. Amen? Praise God. At ito po yung mystery. You're going to gather in one, all things that in Christ. This present world is falling apart with war, strife, and sin. Kita niyo ang mundong ito na kinalalagyan natin ngayon? Nation against nation. Virus. Hindi ko alam kung ilan na ang namatay lahat sa virus sa buong mundo. Pero pag di ako nagkamali, hindi bababa sa 3 milyon ang namatay. Wars. Kahit gaano ka kadakila, pwede kang mamatay any moment at the time that you don't know. Kanina lang habang ako'y nakaupo dyan, nanonood ako ng CNN, biglang na-flash. Nabaril yung Prime Minister, dating Prime Minister ng Japan. So ako mismo nagtsaka, ha? So hindi pa po siya namamatay kasi dinala pa sa hospital na maya-maya meron ng news. Dead on arrival. And yet, makapangyarihan tao. May mga gwardiya. So, you can exit in this world anytime, any moment. The question is, alam mo ba ang magiging kinabukasan mo when you exit in this world? Bakit? Inihahanda lang naman ng tao yung kanilang panlupang kinabukasan. Well, it's good. I'm not against that you need to have to prepare for your future here on earth. Kaya nga yung mga anak natin, pinag-aaral natin at mag-aaral ng mabuti. But you know what? Walang halaga ang mga yan kung hindi mo sila nadala sa Panginoon sapagkat anytime, alam niyo ba na ang pag-exit sa mundo, isang kurap lang, pwede ka na mag-exit sa mundong ito. And a spiritual thing is much more real than the physical one. Higit na totoo ang spiritual na bagay kaysa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Kaya tayong mga nakikristo, meron tayong kapanatagan. Bakit? Anytime that we exit in this world, there is thousands of angels blowing their trumpet to welcome us. Amen? Yung mga mayayaman naman, pag nag-exit sila sa mundong ito na wala kay Kristo, meron ding mga trompa na tinuturotot papunta sa kanilang libingan. Kasi nga, nireveal sa atin ng Panginoon that merong isang araw na lahat ng mga nakay Kristo sa langit at sa lupa ay mag-gather lahat. Amen? Magkikita nyo kaya doon yung mga mahal sa buhay pagdating ng araw. So before it's too late, have the spirit of urgency in sharing Jesus to them. Amen? Have the spirit of urgency. In season or out of season, with all wisdom and boldness, with passion, with love, share to them Jesus
before it's too late. At kung darating man yung araw na maghiwa-hiwalay tayo dito sa mundo kasi hindi natin alam kung sino mauna sa atin. Ito yung pag-asa po natin. Darating ang araw, higagather ni Lord lahat. Sabihin natin, hi! Nandiyan ka wala, praise God. Ang sarap magyakapan doon, no? Amen? And then, He has made us an inheritance. Binigyan tayo. Ito maganda, oh. Ang inheritance na sinasabi rito ay God made us a private possession. Inheritance ka ng Diyos. At ikaw din ay tagapagmana sa lahat ng yaman ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga dito is not just God has not only given us an inheritance in Christ, but He has made us an inheritance for Christ. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang tayo magmamana sa mga yaman, kundi si Kristo mismo ang mana natin. Christ is our inheritance. God, ang inheritance ng Diyos tayo. Pero tayo din naman, inheritance natin si Jesus. Private possession tayo ng Diyos. Private possession natin si Jesus. Why? The church is His body. Sino ang ulo? Ang Panginoon. Tayo ang kanyang katawan. Ibig sabihin, we are the private possession of Jesus Christ. Yan po ang ginawa niya sa atin. We are the temple. We are the bride of Christ. Hallelujah. Are you happy for that? If you understand what I'm saying here, if you understand what I'm saying here, you can say, amazing. It's so hard to understand with our human thinking at masasabi mo na lang, wow! Wow! Amazing! What an amazing truth that you are the bride of Christ. You are the body of Jesus. Kaya po, ang isang katawan na hiwalay kay Kristo, walang ulo. Sapagkat si Kristo ang ulo. Kaya kung ikaw ay katawan at hiwalay ka sa ulo. Now, let's go to number 3, the blessing from the Spirit. Ito po yung pinakamaganda. Blessing from the Spirit. He has sealed us. The Spirit, okay? The part of the Spirit, of the Holy Spirit in our salvation is sinelyuhan niya tayo. In Him, you also trusted after you heard the word of truth. The gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So we are sealed with the Holy Spirit. Oh, glory to God. Alam niyo ba, nakapag sinilyohan ka, this is important verse outline the way of salvation. Kita niyo, doon sa verse 13 na yan. The sinner hears the word of truth. Parang tayo, narinig natin yung mensahe ng katotohanan. At ang katotohanan ay si Kristo. Right? The message of truth. When we say truth, it's not truth about your weakness, truth about who you are, but truth about Christ. Amen. When we say truth, it's all about Christ. When we hear the message about Christ, then we trust Him. We believe Him. We receive Him. We acknowledge Him. And we receive Him bilang Hari, Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. And then, when we receive Him, we receive the Holy Spirit and is sealed forever. The Holy Spirit, when we receive Christ, we receive the Holy Spirit, then, yun yung silyo natin. At kapag sinilyohan ka ng Diyos, tinatakan ka ng Diyos, wala nang makakatanggal sa tatak na yan. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. It is the seal of ownership. It is the seal of protection. So the Holy Spirit is our seal. Kaya ang natatakan, kung ikaw ay natatakan ng Espiritu Santo, wala nang magagawa ang dyablo, pag-aari ka ng Diyos. And if you know that you are sealed by the Holy Spirit now, glory to the living God. Hallelujah. You can know how much, that privilege of having fellowship with that seal of the Holy Spirit. Bilhin mo, ang selyo mo, yung third person of the triune God.
When you believe, the Spirit enters the heart instantly. The sinners trust Christ. This sealing means God owns us and will keep us. Nobody can break God's seals. Hallelujah. Pakisulat nga po ninyo, I am sealed with the Holy Spirit. And nobody can break God's seal. Amen? Nobody can break God's seal. Hindi kayang i-break ng demonyo ang selyo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kahit anong itatak nila sa noo mo ngayon, hello, hindi niya kayang tanggalin yung selyong yan. Kapatid, pag-aari ka ng Diyos. Do you believe that? You have to confess that every day. I am God's property. You are God's property. And because you are God's property, takot lang ng demonyo. Alam niyo, ang gagawin lang ng demonyo ngayon, to deceive. He has no power to take away that seal. He has no power to take away the love of God in you. Di ba sabi ng Romans chapter 8, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maging ang mga demonyo, anumang sa langit, sa lupa, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, anumang gawin ng Diablo, hindi niya tayo maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Selyado tayo ng Espiritu Santo eh. At dahil selyado ka, ang gagawin niya lang ngayon para hindi mo ma-enjoy yung kaligtasan mo at mawawala sa iyo yung kagalakan mo, the joy of your salvation be taken away from you, the devil want to deceive you. Ayaw niya na maintindihan mo at maunawaan mo ang mga bagay na ito. Gusto niya mag-perform ka at ang natatak sa isipan natin na itinuro sa atin ng mga relihiyon ay gumawa ka para maging karapat-dapat ka sa Diyos. At kapag ikaw ay nagkamali at hindi nakagawa ng tama, ikaw ay pinagagalitan o pinaparusahan ng Diyos at galit ang Diyos sa iyo. Ang dami nating pagkukulang. Ang dami nating mga pagkakamali. Ano ngayon ang nasa puso natin kapag pinaniwalaan natin ang sinasabi ng demonyo? Tayo ngayon ay discouraged. Lumalayo tayo sa Diyos. Sabihin natin, hindi ako karapat-dapat. Ang dami kong kasalanan. Linisin ko muna. Ayusin ko muna ang sarili ko bago ako lumapit at bumalik sa Diyos. Therefore, the devil won your, dun sa kanyang plano na ilayo ka sa Diyos. At ang taong malayo sa Diyos, malungkot ang buhay. Kahit ikaw ay selyado ng Espiritu Santo, kung ang isipan mo ay deceive ng demonyo, you can be bitter. Magiging malungkot ka. But praise the Lord, buti na lang meron tayong taga-mensahero ng biyaya na nagpapaunawa na wala nang magagawang demonyo, mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay walang makapaghiwalay at walang makakatanggal sa pag-ibig na yan ng Diyos sa iyo. Ikaw ay mahal niya noon, mahal niya ngayon, mahal ka niya magpakailanman at ikaw ay kaaya-aya, karapat-dapat at kalugod-lugod sa kanyang mata. Glory to the name of Jesus. Could you imagine the Holy Spirit is your seal? He has given us an earnest. Ano ibig sabihin ng earnest? Sabi po rito sa Ephesians 1:14, who is the guarantee, the earnest guarantee of our inheritance. Ang Espiritu Santo, pag sinabing guarantee, garantiya, garantisado. Garantisado ang kaligtasan mo. Amen? Pakisulat nga po ninyo ulit, pakisabi nga ninyo, garantisado ang kaligtasan ko. Ayan. Why? Ano at sino ang naggagarantisado ng iyong kaligtasan? Holy Spirit. Diba? Until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Hanggang sa pagbabalik literally ng ating Panginoong Yesus. Garantisado ka. At yung garantisado na yun, earnest, ang ibig sabihin yung earnest dyan ay, pagdating sa negosyo, earnest money in business means money given as a down payment for a purchased possession. So meron pong down payment. Ibig sabihin, hindi pa full. Siyempre, yung ating katawan ay to be changed with a glorious body. Christ has purchased our future for us, but we have not yet entered into all the blessings. God has given us His Spirit as the down payment to assure us that we will experience total redemption and receive God's promised blessings in glory. Dito po sa lupa. Kaya,
you can experience heaven here on earth. Garantisado ang kaligtasan mo, kapatid. As sabi ni Paul tells why the Father, the Son, and the Spirit, He given us these blessings to the praise of His glory. Alam po ninyo, bakit ginawa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu ang lahat ng ito? Dahil ba interesado siya sa iyo? No. Dahil ba may nakita siyang kapaki-pakinabang sa Kanya na nasa sa iyo? Hindi siya katulad ng iba na pinapakasalan dahil meron siyang nakita. May tinagong yaman. O di kaya ay, ang gandang lalaki kasi. Ang gandang babae kasi. O di kaya ay, matalino kasi. Mapapakinabangan ko to. O di kaya ay, mayamang kasi ang kanyang angkan. Kaya, magandang mapangasawa to. So, hindi ganun ang Diyos. Wala siyang nakita sa atin. Bakit tayo pinagkainteresan ng Diyos? For the praise, to the praise of His glory. Para sa kanyang sariling kagalakan. Biro mo ikaw ang kagalakan ng Diyos. Kaya nga po, dapat makita natin yung privilege na minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. At yan ang buhay sa puso natin. Kapatid, napakababaw na pagtingin at pagkilala sa pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay nalulungkot at hindi mo mapapurihan at mapasalamatan kung merong hindi nawalan ka lang ng pera o di kaya hindi lang naging on time yung pagdating ng allowance mo na delay o di kaya meron mang konting pagsubok. Kapatid, trials, suffering, whatever circumstances here on earth ay hindi maaapektuhan ng pag-ibig na tinanggap mo sa Diyos kapag ikaw ay nakapokus sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Yun yung mensahe ko kaninang umaga. Ang mga Macedonian churches, they are in severe trials. Severe trials sila. Ano ang kanilang naging reaction sa severe trials? Joy. They are overflowing in joy. Pwede ka palang mag-overflow sa joy even though you are in a severe trial. So in what way? By thinking how much God loves you. By meditating what Jesus Christ did for you at the cross of Calvary. Hindi lang sila nagsasuffer. Severe trials. But they are in, poverty. Anong pinanglaban nila sa poverty? Sa kawalan? Giving. Generous giving. So, hindi dahilan, kaya po nakasulat lahat sa Bible yan para nang sa ganun, wala tayong maidadahilan ngayon sa panahon natin na maging malungkot at maging kuripot. Kung bakit nakasulat yan, para makita natin na yung mga tumanggap ng biyaya ng Diyos ay gayon silang mag-react sa mga nangyayari sa mundo. Gusto ko pong iba-about sa inyo na yung panahon ng mga unang Kristiyano at yung panahon natin ay wala sa kalingkingan, sa ganda at yaman ng mundong ginalalagyan natin ngayon. Higit na maganda ang buhay natin ngayon kaysa sa kanila. And yet, yung mga nakasulat sa Biblia, sila pa nag-i-encourage sa atin ngayon. Para magkaroon ng maapoy na paglilingkod. Dapat mas maapoy, mas earnest, mas ignited, passionate ang ating paglilingkod higit sa kanila sapagkat higit na mas maraming pagkain sa panahon natin kaysa nung panahon nila. Higit na mas madali tayong makapunta sa iba't ibang lugar para magbigay ng magpagpatotoo ng kabutihan ng Diyos kaysa sa kanila nung araw. Nung araw, kakatok-katok pa sila at ngayon, mangangaral tayo kahit saan. Oh, glory to God. We are living in the most wealthy world ever mula nung likhain ng mundo. Kaya, thank you, Lord, for the privilege that I am living this time, not on their time. At kung sila ay merong ganong kagalakan sa paglilingkod, sa kabila ng anumang sitwasyon, hirap, higit
na merong kagalangan ng mga naglilingkod ngayon. Kapatid, the reason why many people are depressed because they are self-centered, looking at themselves. Nasaktan ako. Ang sakit na ginawa niya sa akin. Lahat na lang ng bagay. So, ibig sabihin, you are looking at yourself. But if ano man ang ginawa nila, if you're gonna praise God, Father, thank you, you love me. Thank you, you never leave me nor forsake me. Thank you, Lord, you're gonna supply all my needs. Thank you, Lord, by the stripe of Jesus and by His wounds, I am healed. Thank you, Father God, because you have promised that you will never leave me, never forsake me. Thank you, Lord, that you promise that you give me courage and you give me strength. Thank you, Lord, that in all things in life or in death, you are with me. Sa mamatay o sa mabuhay. Kung mamamatay ako, sabi ni Pablo, kapakinabang sa akin sapagkat makikita ko ng mukhaan ng aking tagapagligtas. At kung mabubuhay naman ako ay maghahayag ng mabuting balita all the days of my life. Kaya ang diablo hindi alam kung anong gagawin kay Pablo. Patayin ba o buhayin? Kasi kung mamamatay siya, natutuwa si Pablo. Kung mabubuhay siya, natutuwa si Pablo. Saan ngayon? Ano ngayon ang gagawin ng demonyo? Wala. Turere ang demonyo. Ang demonyo ang nagbigti. Tumalon sa impyerno, hindi pa oras.